ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig na wagas ay hindi sumusuko sa pagsubok. Hindi ito nakabase sa yaman o karangyaan, kundi sa tunay na damdaming handang magsakripisyo kahit anong unos pa ang dumaan. Ikaw, kabarangay, sa panahon ng hirap at ginhawa, kaya mo rin bang ipaglaban ang ganitong klase ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Ermilio, pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Melo. 45 years old na ako at 15 taon na sa serbisyo bilang isang gwardya sa isang bangko dito sa Pampanga. Sa loob ng 15 years na yon ay paulit-ulit na ang naging gawi ko sa araw-araw. Palaging bahay trabaho at tuwing day off naman ay nakikipag-inuman ako minsan sa mga kumpare ko. Panggabi ako sa trabaho at dahil ako ang bantay sa bangko tuwing sarado ito ay wala akong ibang ginawa buong magdamag kundi ang manood lang ng pelikula online habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Halos maubos ko na nga ang lahat ng mga action movie na available online. Kapag naman hindi ko trip ang manood ay nakikinig ako sa mga kwento ninyo para hindi ako antukin, Papa Dudut. Pagdating ng karelyebo ko ay dumadaan ako sa karinderya para kumain at saka magpahinga sa bahay. Papa Dudut, hindi lang ako ang mag-isang nagpupuyat para magtrabaho. Kasama ko rin sa pagbabantay sa bangko na pinagtatrabahuhan ko ay isang mag-asawa na nagtitinda ng balot at sigarilyo. Sa harap kasi ng bangko ay isang bus terminal at ang mga pasahero doon ang suki ng mag-asawang Susana at Socorro. Kada alas 8 ng gabi ay pumupwesto na sila sa tapat ng bangko para magtinda ng balot, tubig at sigarilyo. Maaga rin kasing nagsasarado ang mga sari-sari store sa lugar na yon. Kaya naman sila ang takbuhan ng mga pasaherong nag-i-stop over sa lugar. Naging malapit ang puso ko sa dalawang matanda dahil gabi-gabi ko na silang nakakasama sa pagbabanat ng buto. Tandang-tanda ko pa nga noong unang araw ko sa trabaho, taong 2010, sinaway ko sila noong nakita ko silang nag-aayos ng pwesto nila isang gabi, Papa Dudut. Itali mo ng maayos yung payong para hindi liparin. Paano liliparin? Wala namang hangin. Kine-question mo pa ako, itali mo na nga lang. Hindi natin hawak ang panahon. Baka mamaya biglang lumakas ang hangin. Ito na, itatali ko na. Mawalang galang na po, Nay, Tay. Bawal po kayong magtinda rito. Pag-aari po ng bangko tong lugar eh. Hindi po kayo pwedeng pumesto rito. Ay anak, matagal na kaming nagtitinda rito. Dito talaga yung pwesto namin. 10 taon na kaming pumapwesto rito, sir. Alam yan nung security. Ako na po yung bagong gwardya. Wala na po yung dati. Wala na si Rudy? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Lumipat po siya ng agency. Di na raw po niya kaya magpuyat. Ganun ba? Hindi ba niya nabanggit sa'yo na may pumupwesto rito para magtinda? Hindi po eh. Hanggang alas 4 lang naman kami dito, sir. Bago pa magbukas yung bangko, wala na kami rito. Kaso po ngayon, mas maigpit na yung patakaran. Bawal talaga mga nagtitinda sa mismong labas ng entrance eh. Baka mamaya may dumating mula sa head office. Ako po yung mapagalitan. Wala naman sigurong dadalaw sa inyo ng ganitong oras. Gabi na eh. Kahit doon na lang kami sa gilid para hindi makasagabal. Ayos lang ba yon? Ay, sigurado po ba kayo na matagal na kayo rito? Oo,
10 taon na kaming nagtitinda rito. Marami nang dumaang CQ dyan. Lahat sila kilala kami. O sige po, kung pinapayagan naman kayo ng mga dating security dito, hindi ko na po kayo paaalisin. Basta medyo gumilid lang po tayo ha. May CCTV po kasi. Mahirap na baka mapagalitan ako. Kasi simula ko pa lang po dito sa trabaho. Ay naku, salamat ha. Socorro, ilipat mo na yung mesa sa gilid. Buhatin mo na muna yung lagayan ng balot. Ay, wag nyo na pong ilipat. Diyan na po muna kayo ngayong gabi pero bukas po, doon na kayo sa gilid, ha? Tsaka iwasan po nating magkalat. Bawal din po ang maingay. Opo sir, wala pong problema sa kalat. Nagwawalis kami bago kami umuwi. Wala ring maingay dito. Sige po. Salamat. Ano nga palang pangalan mo anak? Ermelio po. Pero Melo na lang po ang itawag nyo sa akin. Salamat Melo. Wala pong anuman. Kayo po, ano pong mga pangalan nyo? Ako si Susana. Ito naman ang asawa kong si Socorro. Taga rito lang din po ba kayo? Oo, malapit lang kami rito. Diyan lang kami sa may bukana, yung papasok dyan. Ganun po ba? Ilang taon na po kayo? 60 na ako. Ako naman +5. Bale 65 po. Oo, mas matanda ako sa kanya ng 5 taon. Bakit naman po hanggang ngayon nagtatrabaho pa kayo? Hindi po ba dapat nagpapahinga na lang kayo sa bahay nyo? Naku, kung hindi kami magtitinda, saan kami pupulot ng pangkain? Kailangan naming kumita para may pambili kami ng ulam. Wala po ba kayong anak? Meron, marami. 5 silang lahat. Nasaan po sila? Bakit hindi po sila magbanat ng buto? May kanya-kanya na silang pamilya eh. Kami na lang nitong asawa ko yung magkasama sa bahay. Ganun po ba? Di wala na kayong kasama sa bahay niyan. Wala na. Kami na lang dalawa ni Socorro ang magkasama. Sabi ko nga sa kanya, tumira na lang kami dun sa bahay ng bunso namin eh. Kaso ayaw ng asawa ko. Bakit naman po? Magiging pabigat pa ba kami sa bunso namin? Wag na. Kaya naman namin ang sarili namin eh. Nasa 60 na kami pero malakas pa naman kami. Mabuti naman po kung ganun pero dapat sa edad nyo pong yan. Yung natitirang lakas nyo, ini-enjoy nyo na lang po eh. Parang yung nanay ko po, hindi ko na siya pinagtatrabaho ngayon. Maswerte yung nanay mo, sir. Kasi may mabait siyang anak. Kami. Naku, itong si Socorro. Sisiraan pa ang mga anak namin. Wala tayong magagawa kung maging mga anak natin naghihirap. Pero kahit na, ilang taon natin silang inalagaan tapos iiwan lang nila tayong… Ay nako, katulad ng sinabi ko, wala na tayong magagawa pa. Desisyon nila yon. Relax lang po kayo. Huwag po kayo mag-aaway. Ganito talaga kami magsagutan pero hindi kami nag-aaway. Siya, sige po. Maiwan ko na po kayo dyan para hindi ko na po kayo maabala. Kung may kailangan po kayo, doon lang po ako nakapwesto. Doon po banda sa sulok. Salamat anak. Salamat, sir. Huwag niyo na po akong tawaging sir. Melo na lang po. Maliit na matanda si Nanay Susana, maikli ang buhok nito na medyo nakukuba na. Tuwing nakikita ko siya ay parang lagi siyang galit pero kapag kinausap mo na siya ay sobrang palatawa siya at madaldal. Ang asawa naman itong si Tatay Socorro ay payat at maliit din katulad ni Nanay pero malakas pa rin siya. Lalo na sa mga pagbubuhat ng mga inilalako nila. Mas mahihain si Tatay Socorro kesa kay Nanay Susana pero mas naging close ko si Tatay dahil pareho kaming mahilig manood ng action movies. Naawa ko sa sitwasyon ng mag-asawa. Kaya naman hinayaan ko na lamang silang pumwesto sa harapan ng bangko. Total ay gabi naman na at sarado na ito. Nung una ay taga-masid lamang ako sa dalawa, si Tatay Socorro ang unang nagbabantay sa pwesto nila. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ay nakaupo siya sa lumang plastic chair at binabantayan ang tinda nilang balut, tubig at sigarilyo. Samantala ay natutulog naman sa likuran nito si Nanay Susana. Nakapwesto siya sa bisikletang may sidecar na siyang gamit-gamit nila sa pagbibitbit ng kanilang lamesa at malaking payong para hindi sila mahamugan.
Pagsabit naman ng hating gabi ay papalitan ni Nanay Susana si Tatay Socorro sa pagbabantay para makapagpahinga ang asawa niya. Siya ang nagbabantay hanggang sa alas 4 ng umaga. Siya na rin ang nagwawalis ng mga kalat at nagliligpit ng mga gamit nila. Saka niya gigisingin ang asawa niya para makauwi na sila at makapagpahinga. Hindi nagtagal ay naging malapit din ako sa mag-asawa sa mga sumunod na buwan na pagsama-sama namin sa iisang lugar. Tuwing inaantok ako ay nakikipagkwentuhan ako sa kanila at doon ko nalaman ang love story nila, Papa Dudut. Tay, pabili po ako ng yosi. Isa lang. Anong yosi mo? Yung mentol po. Heto, 4 bayad niyan ha. Salamat po. Eto po bayad. Nag-yosi ka pala? Opo, pero minsan lang. Lalo na kapag inaantok po ako. Kung gusto mo, may kape ako rito para magising ka. Nagtitinda rin po kayo ng kape? Hindi. Nagdadala lang kami ng kape para kung sakaling antokin makakapagkape kami. Akala ko may binibenta rin kayong kape. Oh, hetong kape. Okay lang po, salamat na lang. Baka po wala ng kape si nanay mamaya. May extra naman kami. Karaniwan kasi, nakakadalawa ako ng kape. Maraming salamat po Timplahin ko na po itong isa. May maliit na thermos dyan sa may bike. Hanapin mo na lang. Yun po bang nasa tabi ni Nanay Susana? Oo, yun nga. Kunin ko na po. Ay sige, mamaya ako natitimplahin. Sarap po ng tulog ni nanay. Oo nga Napagod siguro kanina sa bahay. Naglaba Mukhang sanay na sanay talaga kayo sa puyatan ano? Ilang taon na po ulit kayo nagtitinda rito? Nasa 10 taon na rin siguro. Hindi ko na maalala kung kailan kami nagsimula Paano naman po kayo nagsimula? Bakit nyo naisipang magtinda rito? May sari-sari store dati si Susana. Kaso nalugi. Nung umalis sa bahay yung bunso namin, nagpasya yung asawa ko na magtinda na lang ng balot dito sa may terminal. Tapos may mga naghahanap ng sigarilyo. Kaya nagdagdag na rin kami ng sigarilyo tsaka tubig na rin. Kumusta naman po ang kitaan? Sakto lang para sa aming dalawa. Kahit papano, kumikita naman kami ng sapat para may pambili ng bigas. Minsan, kung matumal ang benta, kumakain kami ng kangkong na tanim ng asawa ko. Marami yung tanim sa bahay Meron siyang talong, sili, kamatis. Kung ano yung mga gulay na nasa bahay kubo na kanta, meron siya. Para po mas tipid no? Ako nga gusto ko rin magtanim para may mapagkukunan ng ulam kapag kinapos. Kaso hindi mahilig yung mga bata sa gulay Ilan na ulit anak mo? 3 po, isang lalaki tapos 2 babae. Pareho pala tayo. Isa lang din lalaki ko. Tapos babae na lahat. Matanong ko naman po kayo tay. Paano po kayo nagkakilala ni Nanay Susana? Mahabang kwento yan. Maaga kami nagkakilala niya ni Susana. Bata pa lang kami noon. Gaano po kabata? 16 siya noon tapos 21 naman ako. Nagkakilala kami sa isang pista. Talaga po? Oo, kasama niya mga kaibigan niya noon. Puro sila sosyalin. Si nanay? Oo, mayaman yan noon. Inhinyero ang tatay. Tapos po, anong nangyari? Pinili ako kaya eto, naghihirap ngayon kasama ako. Hindi ko po maintindihan tay. Pinapili po ba siya? Nung sinagot kasi ako ni Susana, syempre hindi naman ako mayaman noon. Kargador lang ako Wala akong tinapos. Mahirap lang kami. Nung nalaman ng tatay ni Susana na ako yung nobyo niya, hindi sila pumayag. Kaya siya pinapili. Ganun na nga. Pinapili siya ng mga magulang niya. Iiwan niya ako o itatakwil siya ng pamilya niya. Mas pinili na lang ni nanay na itakwil siya? Kaya nga siya nandito, di ba? Ayan mahimbing ang tulog. Talagang ipinaglaban po kayo ni nanay ano? Kaya nga ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang buhay niya kahit na naghihirap kami.
Lahat ng gusto niya, pinipilit kong ibigay. Kasi alam kong hindi ganito yung buhay na nakagisnan niya. Pero ito pa rin ang pinili niya dahil sa akin. Wala po bang pagsisisi si Nanay Susana sa ginawa niya? Wala siyang sinasabi sa akin pero may mga pagkakataon na ramdam ko na parang nagsisisi siya sa pinili niyang buhay. Minsan nga, nakokonsensya ako eh. Bakit naman po kayo nakokonsensya? Kasi huli na nung napagtanto ko na hindi pala sapat yung pag-ibig lang para magkaroon ng magandang buhay. Hindi sapat na mahal niyo ang isa't isa. Minsan, napapaisip ako, kung hindi ako pinili ni Susana, siguro maganda na ang buhay niya ngayon. Pero kita ko naman po tay na masaya si Nanay sa piling niyo. Tuwing magkasama kayo, naiinggit nga ako kasi ang sweet niyo pa rin tingnan. Kita ko sa mga mata niyo kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Kasi yun na lang ang meron kami. Wala kaming yaman. Ang meron lang kami ang isa't isa. Naantig ako sa love story nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Pero sa parehong pagkakataon ay nalungkot din ako na hanggang sa pagtanda nila ay kayod kalabaw pa rin sila na para bang walang ipinagbago ang buhay nila noon hanggang sa kasalukuyan. Nakaka-relate ako sa kwento nilang dalawa dahil halos ganun din ang nangyari sa akin at sa unang babaeng inibig ko noon. Bago ko nakilala ang asawa ko ay meron akong babaeng minahal ng lubusan. Masasabi ko na siya ang taong bumasag ng puso ko ng sobra-sobra sa puntong muntik na ako mawala ng pag-asang makahanap pa ng pag-ibig. Nakilala ko siya sa isang charity event. Hindi pa ako gwardiya noon, tambay pa lamang ako dati na kung ano ang available na trabaho ay yon ang kinukuha ko. Naging driver ako ng isang NGO na tumutulong sa mga kabataang nakatira sa liblib na lugar. Miyembro siya ng naturang NGO at siya ang nanguna sa charity event na yon. Nasa passenger seat ko siya noon at sa kahabaan ng biyahe namin ay doon ko siya nakilala. Simula noon, Papa Dudu, tuwing kailangan nila ng driver ay ako na ang kinokontak nila. Hindi na mabilang ang charity na ginawa namin noon hanggang sa nagka-developan kaming dalawa. Nag-date kami ng ilang buwan hanggang sa sinagot niya ako. Tumagal po ang relasyon namin ng 2 taon pero naging patago ito. Hindi dahil sa kinakahiyaan niya po kundi dahil alam niyang hindi papabor ang mga magulang niya kapag nalaman nilang ang boyfriend niya ay isang hamak na driver lamang. Noong natuklasan ng mga magulang niya ang relasyon namin, ay doon na natapos ang pagsasama namin. Sa kasamaang palad ay mas pinili ng ex ko ang magandang future niya kaysa sumama sa akin sa hirap at sa ginhawa. Hindi katulad ni Nanay Susana. Dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matagal bago ako naka-move on sa pag-ibig na yon, Papa Dudut. Siya kasi yung first love ko na inakala kong makakasama ko na sa panghabang buhay. Masyado pa kasi akong bata noon para maniwala na ganun lang kadali ang pag-ibig. Hindi rin naman nagtagal ay nakahanap din ako ng babaeng tunay na ka-forever ko. Sabi nga nila kapag hindi napasayo ang isang bagay, ito'y dahil may ibang mas magandang bagay pa na darating para sayo. Ang naging pangalawang girlfriend ko ay siya na rin pong napangasawa ko. Isa siyang teacher na nakilala ko lamang dahil sa mga kaibigan namin. Nagtatrabaho na ako noon bilang gwardiya noong naging kami, Papa Dudut. Minahal niya ako ng buo at totoo at hindi naging hadlang ang estado namin sa buhay. Ngayon ay may 3 na kaming anak at kahit papaano ay nabibigyan naman namin ng maayos at komportableng buhay ang mga anak namin kahit na hindi kami mayaman.
Kung ako ang tatanungin ninyo, Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa naging takbo ng love life ko. Totoo na nasaktan ako noong nawala sa akin ang unang babaeng minahal ko, pero never ko siyang sinisisi na mas pinili niya ang future niya kesa sa akin. Nakita ko rin kasi na naging maganda naman ang outcome ng pag-iwan niya sa akin. Dahil may common friends kami sa Facebook ay may time noon na dumadaan sa newsfeed ko ang post ng ex kong yon. Kasal na siya at nakapangasawa ng isang politiko. May 2 na silang anak at masaya na sila sa buhay nila, katulad ko na masaya na rin ako sa sarili kong buhay. Kaya po natutuwa ako sa kwento ni Nanay Susana at Tatay Socorro dahil pinaglaban talaga nila ang pagmamahala nila. Isang gabi habang tulog si tatay ay isang bagay ang tinanong ko kay Nanay Susana, Papa Dudut. Nay, tulog na ba si Tatay Socorro? Naku, tulog na. Bakit? Sayang. Nakalimutan ko na pinabaunan pala ako ng misis ko ng pagkain. May dala po akong spaghetti dito tsaka Shanghai na pang midnight snack sana natin. Ako na lang ang kakain. Tutal siya naman ang umubos ng hapunan ko kanina. Tirahan na lang po natin siya para may makain sa mamaya paggising. Mabuti pa nga. Ayaw kasi niya nang naiistorbo kapag tulog siya. Ah, talaga po ba? Oo, siya yung tipo na biruin mo na kapag lasing. Wag lang kapag naistorbo sa tulog. O sige po, tayo na lang po ang magsalo nitong baon ko. Bakit? May handaan ba sa inyo? Birthday po kasi ni Mrs. Nagluto siya ng spaghetti para sa mga bata tapos Shanghai. Ay sabihin mo sa kanya happy birthday ha. Makakarating po. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim nito eh. Alam mo, nung bata pa ako, kada kaarawan ko, hindi nawawala itong spaghetti. Favorite ko ito eh. Nabanggit nga po sa akin ng mga nakaraang araw ni tatay na mayaman daw ang pamilya niyo, Nay. Oo, 2 anak lang kasi kami kaya kung ano yung mga gusto namin, ibinibigay talaga ng papa namin. Kahit kailan, hindi po ba talaga kayo hinanap ng mga magulang niyo? Hindi. Hindi ko alam kung sinubukan ba nila akong hanapin. Hindi rin kasi nila alam kung nasaan ako eh. Bakit po hindi nila alam? Kasi nagtanan kami ni Socorro. Walang nakakaalam kung saan kami nagpunta pati mga kaibigan ko. E nung araw na yon, tinalikuran ko lahat-lahat. Ibig niyo pong sabihin, simula noon, hindi niyo pa rin po nakikita ang pamilya niyo? Nagpunta ako sa libing ng nanay ko. Yun na yung huling pagkikita namin. Nakakalungkot naman po yun. Eh yung tatay niyo po? Mas nauna siyang namatay. Hindi ako nakapunta noon kasi wala akong pamasahe. Ipinagdasal ko na lang siya. Pero wala naman po kayong pinagsisisihan sa mga naging desisyon niyo sa buhay, Nay. Kasi maganda na yung buhay niyo noon eh. Ako? Nako, marami akong pinagsisisihan. Tulad po ng ano? Na sana hindi na lang ako nakipagtanan. O hindi kaya bago ako nakipagtanan, dinala ko yung mga alahas ko para may maisasanla ako. Nagsisisi po ba kayo na pinili niyo si Tatay Socorro? Eh, sino ba naman ang may gusto ng ganitong buhay, 'di ba? Masyado pa akong bata noon eh, at sa pag-ibig. Akala ko kakayanin ko lahat kasi kasama ko ang taong minamahal ko. Pero hindi pala ganun yun. Iba ang realidad sa mga pelikulang napapanood natin. Kung babalik po kayo sa nakaraan, Nay, tingin niyo ba iibahin niyo yung naging takbo ng buhay niyo? Hindi. Wala akong babaguhin. Ah, wala po. Akala ko po ba… Hindi naman porket nagsisisi ako. Ibig sabihin nun gusto ko nang burahin yung mga nangyari sa buhay ko. May mga pagsisisi ako, pero wala akong babaguhin. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi naging masaya ako. Yun yung isang bagay na ayaw kong mawala sa akin. Masaya ako na si Socorro ang napangasawa ko. Masaya ako na nagkaroon kami ng maraming anak.
Masaya ako na sa kabila ng hirap ng buhay, magkasama pa rin kami hanggang ngayon. Masaya ako kasi napatunayan namin sa mga magulang ko na kaya naming magtagal kahit wala kaming itinatagong yaman. Lahat ng sayang yon ay dahil kay Socorro. Nakakatuwa naman po yun. Kaya ikaw, sundin mo kung anong nasa puso mo, ipaglaban mo. Pero gamitin mo rin ang utak mo para sa ikabubuti. Hindi lang ng sarili mo ha, kundi pati na rin ng pamilya mo. Opo, Nay. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo. Sa panahon ngayon ay malimit na lamang akong makakita ng mag-asawang sabay tumatanda. Katulad nila Nanay Susana at Tatay Socorro ay dalangin ko rin na makasabay ang asawa ko hanggang sa pagtanda ko. Parang napakahirap na rin kasing makahanap ng kabiyak. Nasasamahan tayo hanggang sa pagtanda natin. Kung hindi nasisira ang relasyon ng mag-asawa dahil sa pangangaliwa, minsan ay mas maaga namang kinukuha sa langit ang isa. Kaya maswerte ang mag-asawa dahil napanindigan nila ang pangako nila sa bawat isa na magsasama hanggang sa pagputi ng mga buhok nila. Nakakainggit dahil hindi yon nagawa ng mga magulang ko. Maaga kasi kaming iniwan ni tatay matapos siyang malunod. Noong mga bata pa lamang kami dala ng kalasingan. Nasa dagat kami noon at nagsiselebrate ng birthday ng kapatid ko. Nagiinuman sina tatay kasama ang mga kapatid nito noong nagpaalam siya para umihi. Makaraan nga ang ilang minuto ay hindi na siya bumalik pa. Noong hinanap namin siya ay nakita siya ng tiyuhin ko na nakadapa sa buhanginan. Ang ulo nito ay nakalubog sa mababang parte ng dagat. Tuwing nakikita ko sina Nanay Susana at Tatay Socorro ay parang natutunaw ang puso ko sa saya. Sila kasi yung klase ng pag-ibig na pinapangarap ng marami. Pag-ibig na nagsimula noong mga bata sila at napanindigan nila hanggang sa tumanda na sila. Sila yung pag-ibig na hindi naranasan ng mga magulang ko. At pag-ibig na gusto ko ring maranasan balang araw. Pero sa kabila ng saya na nararamdaman ko para sa pagsasama nilang dalawa, hindi ko rin maiwasang maawa sa kasalukuyang estado nila. Sa edad nilang yon, dapat ay nagpapahinga na lamang sila. Hindi na rin kasi maganda sa kalusugan nila ang nagpupuyat para lamang kumita. Nang minsang tanungin ko kung nasaan na ang mga anak nila ay mas lalong nakaramdam ng awa ako para sa mag-asawa. Melo, ano yung pinapanood mo? Tay, kayo po pala. Hali po kayo rito. Maganda tong pinapanood ko. Bagong upload lang. Si Eddie Garcia ba yan? Opo. Tabi nga tayo. Total wala pa namang bumibili. Sige po. Matumal talaga kapag ganitong oras, no? Oo, mamayang 12:00 pa yung dating ng sunod na bus. Talagang kabisado nyo na po yung pagdating ng mga bus, ah. Dekada ba naman na akong nagtitinda rito? Kabisado ko na ang lahat. Wala po ba kayong ibang trabaho noon? Meron. Dati akong konduktor, tapos naaksidente ako. Kaya hirap na akong makabiyahe ng malayo. Buti po kinaya nyo na buhayin yung mga anak nyo, no? Marami yun, ah. May sari-sari store kami noon. Yun yung negosyo ng asawa ko. Ang lakas nun dati, kaso nalugi. Bakit naman po nalugi? Maraming gumaya eh. Sunod-sunod na nagkaroon ng sari-sari store dun sa lugar namin. Kaya ayun, nagkaagawan ng suki. Kaya po ba dito na lang kayo nagtinda? Ganun na nga. Buti po nakaya nyo pa rin suportahan yung pamilya nyo noon, no? Kahit na ganito lang yung trabaho nyo. Sa awa ng Diyos, nakaya naman namin. Tuwing umaga, naglalabas si Susana. Ako naman, nagpapataya ako noon ng weteng. Doon namin kinuha yung mga pinangtustos namin sa mga anak namin.
Tapos nagpupuyat pa po kayo sa gabi. Oo, wala kaming magagawa. Mataas pangarap namin para sa mga anak namin eh. Napagtapos niyo po silang lahat? Hindi, pero may 3 kaming napagtapos. Yung panganay, pangalawa, tsaka yung bunso. Nasa na po sila ngayon? Bakit parang bigla na lang nila kayong iniwan? Yung panganay, nurse sa abroad. Dinala siya doon ng asawa niya. Kaso parang nakalimot na eh. Maganda na kasi buhay nila doon. Yung pangalawa naman, namatay sa aksidente sa motor. 24 lang siya noon. Yung pangatlo, nagtana naman. Nagmana sa amin. Yung dalawa po, tay, nasaan? Yung pangapat, may sarili ng pamilya. Marami din sila kaya problema din nila yung pera. Yung bunso, yun yung tumutulong sa amin noon. Pero simula nung nagkapamilya, medyo nagigpit na rin ang sinturon. Wala naman po ba kayong tampo sa kanila na para bang pinabayaan na lang nila kayo ni nanay? Wala naman. Ang mahalaga sa amin nagampanan namin ng maayos yung trabaho namin bilang magulang. Ayaw din naman namin ni Susana na humingi ng tulong sa mga anak niya kasi alam niya na may mga kanya-kanya na rin silang buhay. Kahit hirap na yun, ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao. Nakakalungkot naman po yun. Kung ganun ginawa sa akin ng mga anak ko, malulungkot ako. Mantakin nyo tay ha, pinalaki ko sila ng maayos tapos bigla na lang nila akong iiwan kapag nakatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Yun naman talaga yung trabaho natin bilang magulang eh. Yung tulungan sila. Hindi nila obligasyon na ibalik yung mga sakripisyo natin sa kanila. Kahit na. Para sa akin lumalabas na wala silang utang na loob kapag ganun. Wala naman talaga dapat silang utang na loob eh. Hindi naman nila ginusto na ipanganak sa mundong to. Tayo mismo ang nagdesisyon noon. Kaya tayo dapat ang mag-alaga sa kanila. Tama po kayo pero sabi ko nga po tay, nakakalungkot. Hindi rin naman siguro mahirap para sa anak na magbalik ng utang na loob sa magulang eh. Sa tingin ko parang obligasyon ng anak yun. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga naman nasa maayos na ang kalagayan nila. Masaya sila, malusog, buo ang pamilya, okay na yun. Yun po talaga yung pinaka-importante tay no? Basta nasa maayos na lagay ang mga anak, masaya na rin ang mga magulang. Tama ka dyan. Ay tay, may bibili po ata. Ay, sandali. I-post mo muna yung pinapanood natin. Sige po tay, post ko lang. Antayin ko kayo. Halos kay edad ko lang ang panganay na anak nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Kaya naman parang anak na rin ang naging turing nila sa akin. Dahil hindi na nila nakakasama ang mga anak nila ay sa akin na lamang nila ibinubuhos ang pag-aalaga na hindi na nawala sa ugali nila simula noong naging magulang sila. Ganon talaga siguro kapag naging magulang na. Ligas na sa amin ang alagaan at bantayan ang mga taong halos kaedad lang ng mga anak namin. Sa mga sumunod pang 8 taon ay naging katulong na ako nila Tatay Socorro sa pagtitinda. Kapag inuulan sila ng customer ay tumutulong ako sa pagbibigay ng mga sukli. Lalo na't noong mga panahong yun ay medyo mahina na rin ang paningin nilang mag-asawa. Sa sobrang pagiging malapit ko sa kanila ay dinadalhan pa nila ako ng hapunan para makasabay ko silang kumain bago sila magtinda. Papa Dudut, marami ang naitulong ng mag-asawa sa buhay ko. Bukod sa mga nakakasama at nakakausap ako or nakakausap ko sila sa pagbabantay buong magdamag ay sila na rin ang naging karamay ko noong namatay ang nanay ko. Kung hindi dahil sa kanila ay mag-isa kong haharapin ang kalungkutan gabi-gabi habang nasa trabaho ko. Pero dahil sila ang nakakasama ko tuwing nasa trabaho ako ay nabawasan ang lumbay na nararamdaman ko kahit papaano. Sina nanay at tatay ang tumulong sa akin para maayos ko ang problema naming mag-asawa noong nagkaroon kami ng matinding awayan. Kamunti ka na nga kami maghiwalay noon pero dahil sa kanila ay binigyan nila ng kalinawan ng utak ko. Ang mga payo nila ang sumalba sa relasyon naming mag-asawa. Papa Dudut.
Hindi biro ang 15 years na pinagsamahan namin nila Nanay Susana at Tatay Socorro. Sa tagal at lalim ng pagsasama naming tatlo, hindi ko ine-expect na darating din pala ang araw kung kailan magkakahiwalay-hiwalay kaming tatlo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami na akong alaala kasama sina Nanay Susana at Tatay Socorro na kung sisimulang kong ikwento ngayon ay aabutin tayo ng maraming araw. Pero bilang ibinahagi ko na rin ang kwento nila sa inyo, Papa Dudut, ay magandang i-share ko na rin sa inyo ang ilan sa mga hindi ko malilimutang memory kasama ang dalawang matanda. May pagkakataon noon na kahit maulan at may bagyo ay lumalabas pa rin sila para magtinda. Inabutan kami noon ng baha na umabot hanggang binte. Hindi na nila noon kayang makauwi ang mag-asawa dahil sa lakas ng buhos ng ulan at bugso ng hangin. Ang ginawa ko kahit bawal magpapasok sa bangko ay pinasilong ko na muna sila sa loob pansamantala kahit na pinagalitan ako ng management pagkatapos noon. In-invite ko rin sila noon na nang nagdebu ang panganay ko. Sobrang saya nila Nanay Susana noon dahil marami silang pagkaing na i-take home. Palabirong tao si Nanay at kahit na marami silang problemang pinagdaraanan, ay lagi pa rin siyang humahagalpak sa tawa maski na sa mga maliliit at simpleng biro lamang. Kapag naman bored si Tatay Socorro ay tumatabi siya sa pwesto ko para samahan ako sa panonood ng pelikulang pinapanood ko. Kapag may bibili ay nagmamadali siyang magtinda para wala siyang makaligtaan sa pinapanood namin. Karaniwan ay mga 90s action films ang pinapanood namin. Marami pa kaming masasayang alaala at ilan lamang yon sa kaya kong ibahagi ngayon. Papa Dudut, taong 2023 ay doon na po nagbago ang lahat. Ilang linggong hindi nagtindang mag-asawa. Akala ko noon ay hindi sila nagtinda dahil maulan lamang noon, pero sa isang gabi mag-isa lang na dumating si Tatay Socorro sa dati nilang pwesto. Nang tanungin ko kung nasaan ang kabiyak niya ay doon ko na nalaman ang masamang balita. Isang balita na nagpaluha sa akin. Tay Socorro, kumusta na po kayo? Ilang linggo rin kayo nawala ni Nanay Susana ha? Mabuti naman ako, Melo. Hindi niyo po ata kasama si Nanay ngayon, Tay. Nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit po? Ano nangyari kay Nanay? Di ba matagal na siyang inuubo? Opo, binilhan ko pa nga po siya ng gamot para mawala yung ubo niya eh. Ayun, mas lumala yung ubo niya. Nung nagsuka na siya ng dugo, itinakbo na namin siya sa ospital. Hala, akala ko ubot sipon lang meron si Nanay. Malala na pala. Kaya nga eh, medyo nahirapan na rin kasi siya sa paghinga kaya natakot na kami. Yung bunso ko ang nagsabi na itakbo na siya sa ospital. Eh, kumusta na po si Nanay ngayon? Nasa ospital pa rin siya. Mukhang matatagalan pa bago siya makabalik sa pagtitinda. Ano po bang sakit niya? Alam niyo na po ba? May cancer si Susana, Melo. Ho? Ay, ano pong klaseng cancer? Lung cancer daw. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha yun eh. Akala namin yung mga nagkaka-cancer lang sa baga yung mga naninigarilyo. Oo nga, hindi naman nag-iossi si Nanay ah. Pero nakakalanghap pa rin daw siya ng usok mula sa mga nagsisindi. Yun daw yung rason. Hala, paano na ngayon yan, Tay? Kaya nga ako nawala ng ilang linggo kasi nagbantay ako sa ospital. Eh, bakit nandito po kayo ngayon? Nakiusap na lang muna ako sa mga anak ko na sila na muna yung magbantay sa nanay nila. Di ko kayang nakikita si Susana na nahihirapan eh. Nasasaktan ako. Ay, kawawa naman si Nanay. Di bale, mukhang madidischarge na siya bukas. Stable naman na raw yung lagay ni Susana eh. Kaso nga lang, kailangan pa rin niyang bumalik sa ospital para sa treatment niya. Yun ang mahirap, Tay, yung treatment.
Sobrang tapang ng mga gamot para sa kanser eh. Sana kayanin ni nanay. May kaibigan din kasi ako na nagka-breast cancer. Nakwento niya sa akin kung gaano kahirap magpa-chemotherapy. Pinapatay daw nun yung cancer cells sa katawan eh, pero para na rin daw siyang pinapatay tuwing nagpapakimo siya. Sobrang lala daw ng side effects eh. Yun na nga yung ikinakatakot ko eh. Nabanggit din niya ng doktor sa amin. Pero ang assessment nila, malakas pa naman raw si Susana. Kaya kakayanin pa rin daw naman niya yung side effects na sinasabi mo. Pero sinabi rin niya sa amin na hindi raw matatanggal ng chemo yung sakit niya. Mapapahaba lang daw nito yung buhay niya. Ay, bakit naman daw po? Hindi ko alam. Siguro dahil sa edad niya. Sabi ng anak ko, baka raw hindi kayanin ni Susana yung mga gamot. Pero kahit ganon, gusto nilang ilaban yung buhay ng nanay nila. Kahit pala papano, nag-aalala rin sila sa nanay nila. Nakakatuwa naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi man namin laging nakikita ang mga anak namin. Alam kong handa silang tulungan kami kapag nangailangan kami. At least mapapanatag na ako na hindi kayo nag-iisa. Nandyan pa rin yung mga anak nyo. Kumusta po ngayon ang kalagayan ni Nanay Susana? Ayun, medyo mahina pa rin ang katawan. Ewan ko nga eh. Simula nung tinurukan nila ng kung ano-anong gamot, mas lalo siyang nanghina eh. Hayaan niyo po, Tay. Ipapanalangin ko po na gumaling agad si Nanay. Salamat, Melo. Yun na lang talaga ang kaya nating gawin ngayon. Ipagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Fighter si Nanay eh. Alam ko nalalabanan niya yung sakit niya. Sana nga. Hindi pa ako handang mawala siya eh. Tulungan ko na po kayo sa pag-aayos dyan. Salamat. Ilagay muna natin tong payong ha. Sige po. Kailanman ay hindi ko nakita si Nanay Susana na nagsindi ng sigarilyo. Hindi siya nagbibisyo pero dahil gabi-gabi siyang nakakalanghap ng usok mula sa mga parokyano nila, ay nadali ang baga ni Nanay. Doon lang nila nalaman na kahit na hindi pala naninigarilyo ang isang tao ay pwede pa rin itong tamaan ng komplikasyon sa baga na dulot ng usok nito. Ang tawag doon, Papa Dudut, ay second-hand smoking. Sa katunayan, mas malala pa nga daw ang epekto ng second-hand smoking sa iba kesa sa mismong tao na humihit-hit nito. Noong nalaman nilang may cancer si Nanay Susana ay nagtulong-tulong ang mga anak niya para maipagamot siya. Kaso nga lang ay mahal ang mga treatment na kinakailangan ni Nanay, lalo na't late stage na ang sakit niya. Sa mga unang buwan ay nagawan pa nila ng paraan ng mga gastos sa ospital. Pero kalaunan ay nawalan din sila ng mapanghuhugutan. At para hindi mahirapan ang kanyang pamilya, si Nanay Susana na mismo ang nagdesisyon na huwag nang ituloy ang treatment niya. Masyado na raw siyang matanda para ipaglaban pa ang buhay niya. Isa pa ay hindi na raw nito kinakaya ang mga side effect ng treatment niya. Tanggap na niya na hanggang doon na lamang ang buhay niya. Kaya mas pinili na lamang niyang maghirap ng mag-isa kaysa idamay pa ang pamilya niya. Nakakalungkot na parang sumuko na lamang si Nanay Susana sa buhay pero naiintindihan ko kung bakit mas pinili niyang tumigil na lamang sa pagpapagamot. Mahirap kasing lumaban kung ikaw mismo ay walang pera para ipaglaban ang sarili mong buhay. Gusto ko mang makatulong noon ay wala naman akong ekstrang pera na maipapahiram sa mag-asawa dahil maging ako ay sapat lang ang kinikita para sa sarili kong pamilya. Tanging panalangin na lamang noon ang naitulong ko para kay Nanay Susana. Susana, hulaan mo kung sinong nandito. Sino? Ako po to, Nay. Si Melo. Ay, ikaw ba yan, Melo? Anong ginagawa mo't naparito ka?
Wala naman po. Gusto ko lang po kayong makita ulit. Namiss ko kayo eh. Matagal na kayong hindi nagpapakita sa pwesto. Kailan po kayo babalik? Nako, mukhang malabo nang mangyari yan. Bakit naman ho? Eh di wala nang kasama si Tatay Socorro niyan magtinda ng balut. Kaya niya na yan, matanda na siya. Anong kaya? Ikaw yung hinahanap-hanap lagi ng mga parokyano natin. Opo, ang dami po naghahanap sa inyo, Nay. Nagtataka na nga rin yung iba bakit di raw po kayo nagpapakita sa kanila eh. Kumusta naman po kayo, Nay? Eto, mukhang mabamatay na. Nay, wag naman po kayo magbiro ng ganyan. Si Susana talaga, kung ano-anong pinagsasasabi. Ay bakit? Totoo naman na. Tingnan niyo nga ako. Mukha pa bang kaya kong bumalik sa dati? Oo naman po. Makakabalik po kayo sa dati. Magtiwala lang po kayo. Makikita nyo, mabilis kayo makaka-recover. Nako, hindi na ako umaasa dyan. Bakit naman, Nay? Tumigil na ako sa pagpapagamot. Inaantay ko na lang na malagutan ako ng hininga. Si Nanay talaga oh. Abay, totoo. Nakikita mo ba ang itsura ko? Ang payat-payat ko na. Hirap na nga akong makatayo ng mag-isa eh. Medyo sumeksi nga po kayo eh. Pero alam ko naman po na makakabalik pa rin kayo sa dati. Tiwalang-tiwala po ako sa pag-aalaga sa inyo ni Tatay Socorro eh. Hindi ba, Tay? Oo naman. Wala eh. Gusto ko mang mabuhay pa ng matagal. Diyos na mismo ang nagpasya. Hindi mo naman alam kung yan talaga ang gusto ng Diyos eh. Bakit mo siya pinapangunahan? Hanggang ngayon ba, Socorro? Hindi mo pa rin matanggap na mamamatay na ako? Hindi. Kailanman, hindi ko tatanggapin na mamamatay ka na. Mas mabuti pang ako na lang yung mamatay kaysa ikaw. Tignan mo to, ang drama. Nako, bakit po ba patay ang pinag-uusapan natin? Wala pong mamamatay kahit isa sa inyo kasi matagal pa po tayong magkakasama. Melo, matanda na ako. Hindi ko nakakayanin pang labanan tong sakit kong to. Yung mga mas bata nga sa akin nadadali pa eh. Partida nagpapagamot pa ang mga yon. Eh paano na lang ako na matanda na nga, tumigil pa sa pagpapagamot. Ang bilis nyo naman pong sumuko, Nay. Habang humihinga, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Tanggap ko na malapit na kaming magkita ni kamatayan. At saka kahit ngayon pa kami magharap, hindi ako natatakot. Hindi po kayo natatakot na mamatay, Nay? Hindi. Tingin ko, nagawa ko naman na lahat ng kailangan kong gawin sa buhay eh. Masaya ako sa naging takbo ng buhay ko. Kaya handa na ako. Ang totoo niyan, hindi takot yung nararamdaman ko ngayon eh. Alam mo kung ano? Ano po? Lungkot. Nalulungkot lang ako kasi iiwan ko na yung asawa at mga anak ko. Hindi ko na makikitang lumaki yung mga apo ko. Hindi ko na matutupad yung pangako ko kay Socorro na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Matagal mo na akong sinamahan sa hirap. Hindi mo na kailangang isipin yun. Melo, may hihilingin lang sana akong pabor sa'yo. Sige po, Nay. Ano po ba yun? Ikaw nang bahala sa asawa ko ha. Bantayan mo siya. Siguraduhin mong nakakakain siya sa tamang oras. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala kay Tatay. Parang sira talaga tong si Susana eh. Bakit mo ko ibinibilin sa iba? Alam niyo po, Nay, ang lungkot ng pinag-uusapan natin. Pwede po bang ibahin natin yung pinag-uusapan? Yung masaya po sana para good vibes naman. Oo nga naman. Hindi pumunta si Melo dito para mag-iyakan tayo. Papadudot mabilis na humina ang katawan ni Nanay Susana sa mga sumunod na buwan hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na pumanaw na siya. Para ako nawalan ulit ng ina sa pangalawang pagkakataon. 4 na buwan lang ang itinagal ni Nanay bago siya binawian ng buhay. Ang dating masayang mag-asawa na gabi-gabi nagtitinda ng sigarilyo at balot ay mag-isa na lamang. Noong natapos ang shift ko sa unang araw ng burol ni Nanay Susana ay sa kanila ako dumiretso
para magbigay ng respeto. Kitang-kita ko sa mga mata ni Tatay Socorro ang labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa. Ang dating tahimik na si Tatay ay mas naging tahimik pa. Pagkatapos ng libing ay unti-unting bumalik sa dating gawi si Tatay Socorro. Ipinagpatuloy nito ang pagtitinda ng yosi at balut kahit na mag-isa na lamang siya. Kung sila ang naging sandalan ko noong namatayan ako ng ina, ginawa ko naman ang lahat para ako naman ang maging sandalan ni Tatay sa pagkawala ni Nanay Susana. Kapansin-pansin ang pagbabago sa ugali ni Tatay. Hindi na siya gaanong makwento at lagi na lamang siyang nakatulala sa kawalan. Hindi ko na nga siya noon maimbita para manood ng pelikula. Isang buwan nang lumipas habang abala ako sa panonood sa cellphone ko, isang gabi ay nagulat ako nung isang babae ang napasigaw sa may pwesto ni Tatay Socorro. Nagmamadali akong lumapit sa kanila noong nakita kong nakatumba na si Tatay mula sa kinakaupuan niya. Ang kwento sa akin ng babae ay bibili sana siya ng balut pero tulog ang matanda. Sinubukan niya itong alugin para magising pero sa halip na magising ay natumba siya. Agad akong tumawag ng tricycle at tinakbo namin si Tatay sa ospital pero idiniklara siyang wala ng buhay. Namatay siya nang hindi namin namamalayan. Papadudot atake sa puso raw ang sanhi ng pagkamatay ni Tatay Socorro. Siguro'y ganon talaga nila kamahal ang isa't isa ni Nanay Susana na hindi nila kayang mapaghiwalay. Isang buwan lang ang pagitan ay sumunod kaagad si Tatay kay Nanay Susana. Ngayon tuwing nakikita ko ang dati nilang pwesto ay napapangiti na lamang akong mag-isa habang binabalikan ang mga masasayang ala-ala naming tatlo. Iba na ngayon ang tindera doon pero hanggat nabubuhay ako ay hinding-hindi ko makakalimutan na minsan ay may dalawang matanda na nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibig. Dito na po nagtatapos ang sulat ko at maraming salamat po, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Melo. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.